Magandang umaga po sa bawat isa. Inayaya po ang bawat isa na maupo ng maayos at tingnan ang katabi at sabihin, huwag mo akong istorbohin sa isang minuto. Ako'y mananahimik sa harapan ng Panginoon at magbubulay-bulay sa loob ng isang linggong lumipas. Ang pagkakataong ito po ng moment of silence ay hindi lamang pananahimik ng wala, kundi ito ay paghahanda ng ating espiritu sa pagsamba sa harapan ng Diyos. Kaya yung panawagan ng moment of silence dito sa unahan ay paglalaan upang manalangin, magpasalamat sa Diyos. At hindi po makipagkwentuhan sa katabi. So tayo po ay tumungo at manalangin at isipin yung mga ginawa ng Diyos sa loob ng isang linggo na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. At kung mayroon naman tayo mga dapat i-confess sa harapan ng Lord na mga pagkakataon na tayo ay nakagawa ng hindi tama, ito yung panahon upang tayo ay magpasiyasat sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Haring David, siyasatin mo ang aking puso at alamin mo ang aking isip. Kaya napakahalaga nun. So tayo po lahat ay tumungo at yung pong ating mga cellphone pala, paki-turn off o kaya pakilagay sa airplane mode para hindi po makadistract. Kasi minsan habang tayo sumasamba, meron talagang mga cellphone na tunog ng tunog. So pakilagay na po. Tayo po lahat ay tumungo at tayo po ay magkameron ng pansariling pananalangin. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ay nasa ikapitong Lord's Day sa taong 2026 at ngayon nga po ay ikatlong linggo na ng buwan ng Pebrero. Nagpapatuloy ang ating tema para sa buwan na ito, A People Committed to God's Truth and God's Love. Naisin ng ating komunidad na manindigan sa katotohanan ng Diyos sa kanyang mga salita at sa kanyang pag-ibig. Noon pong first Sunday, tinalakay ni Pastor Rex ang start right, finish bright. Pasimula ng tama, tapusin ng nagniningning o nagliliwanag. Nakita natin ang halimbawa ng buhay ng ilang mga tao mula sa luma at bagong tipan. Kung paano sila namuhay, naging matagumpay, nagkasala, ang iba ay nanatili doon sa pagkakasala, subalit ang iba na may bumangon at nanumbalik at mas naging maliwanag pa at matagumpay ang kanilang buhay para sa kapurihan ng Diyos. Last Sunday, tinalakay ni Pastor Marlon ang pagmamahal sa salita ng Diyos mula sa katotohanan ng awit 19:8-10. Inisa-isa niya ang mga katangian at katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga mensaheng ito, ipinakikita na ang Diyos na buhay at tanging may kapamahalaan ay patuloy na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan at puno ng pag-ibig na salita.
na tayo bilang kanyang mga anak ay may tungkulin na makinig, umunawa at sundin ito sa ating mga buhay. Dito natin madarama ang tunay na pag-ibig ng Diyos na siyang babago at magbibigay kahulugan sa ating mga buhay. Lagi nating isaisip na ang ating Diyos ay pag-ibig at nalalaman niya ang pinakamabuti para sa atin na kanyang nilikha. Simula pa sa paglikha hanggang ngayon, siya na di nagbabagong Diyos ay tapat at makapangyarihang nangangalaga sa bawat isa sa atin. At ang pag-ibig din niya ng ating pinasasalamatan tuwing ating inaalala ang ilan sa ating mga kapatid na pinagkalooban ng panibagong taon sa kanilang buhay at pagsasama. Para po sa mga nagdaos ng kaarawan, noong February 10, si Sander Pecayo. At para po sa anniversary, si Mr. and Mrs. Bonnie at Mean Cuevas noong February 9. At kahapon, si Mr. and Mrs. Ariel at Gretchen Panerio. Ang sabi po sa unang Juan, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 18, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sama-sama tayong sumamba sa ating Diyos at tayo'y mamangha sa kanyang dakilang kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Welcome po sa ating C4 Worship Service. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating pong Diyos na sinasamba ay Diyos na hindi nagkakamali, laging tumpak. Siya po ay nagtatakda at ang kanyang takda ay hindi nabibigo. Atin pong awitan ang Diyos na totoo, atin pong awitan, kilalanin ang kanyang katangiang ito. Ang takda ng Diyos po ay wasto. Ako'y panatag ng gusto, susundin siyang parati.
isasablay. Tiwalay ka niya lang tunay, tiwalay ka niya lang tunay. Awit ng pagpupuri at pasasalamat. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpupuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa'y ikay sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sabay-sabay po nating bigkasin ang samba. Ready? Begin. Sa iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad ng mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdob po naming hangad kami na ang buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kalwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpakalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, sa umaga pong ito, tunay nga po na marapat at dapat, karapat-dapat na ikay sambahin, ikay luwalhatiin sa amin pong kalagitnaan. Dahil sa nakalipas pong isang linggo ng aming pong mga buhay, patuloy pong pinatunayan sa amin na ikay yung Diyos na mahabagin sa kabila ng aming pong mga kahinaan, sa kabila po ng aming pong mga kasalanan. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago at ngayong araw ng linggo, ng Lord's Day, minarapat mo po na kami maging mapagtagumpay na makadalo at maging kabahagi ng pagsamba ngayong umaga. Kaya naman ay Panginoon, patuloy namin sa iyong pinagkakatiwala ang kabuuan ng pagsamba, tulungan kami at masumpungan na sa pamamagitan ng iyong ng mga awit, patuloy ka po mangusap, lalo't higit sa pangaral po na iyong mga salita. Sa iyo po na ipinagkakatiwala, ipinagpapasalamat ang lahat ng ito. Sa pangalan po lamang ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong umawit. Awitan po natin siya, Ama, sinasamba kita. Sinasamba kita,
Jesus, sa iyo tutunghan, luwalhati ay natatangi. Pagsamba, parangal sa mananakupalay, O Jesus, ikaw ang bawat umaga ay masdan, Kristo'y haring nagtagumpay, na wala takot sa kamatayan. Buhay niya ay ating taglay. Langit ay iyong masdan, ang ating hari daratan. Tuhod luluhod, tila ay sisigaw, kay Jesus lang ang karangalan. Jesus, sa iyo tutunghay, luwalhati ay natatangi. Pagsamba, parangal sa mananakupalay, O Jesus, ikaw ang mamasdan. Jesus, sa iyo tutunghay, luwalhati ay natatangi. Pagsamba, parangal sa mananakupalay, O Jesus, ikaw ang mamasdan. O Jesus, ikaw ang mamasdan. Yes po, papuri, makakapuna po tayo. Para sa pagbasa ng salita ng Panginoon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaias, kabanatang 30, mga talatang 8 hanggang 18. Subaybayan nyo na lamang po habang aking binabasa. Tumangging makinig ang Israel. Halika at isulat mo sa isang aklat kung anong uri ng mga tao sila, upang maging tagapagpaalala magpakailanman kung gaano kalaki ang kanilang kasalanan, sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, huwag kayong magsasabi ng katotohanan, at sa mga propeta, huwag kayong magpapahayag ng tama. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin, at ang mga hulang hindi matutupad. Umalis kayo sa aming daraanan, at ang mga tungkol sa banal na Diyos ng Israel ay ayaw na naming mapakinggan. Kaya ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, tinanggihan mo ang aking salita, at sa pangaapi at pandaraya ka nagtiwala. Kaya't darating sa iyo ang malagim na wakas, tulad ng pagguho ng isang marupok na pader na bigla na lamang babagsak. Madudurog kang parang palayok na ibinagsak ng walang awa. Wala kahit isang pirasong malalagyan ng apoy o pansalok man lamang ng tubig sa balon. Sinabi pa ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo ay nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking papalakasin at patatatagin, ngunit kayo ay tumanggi. Sinabi ninyong makakatakas kayo sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit mas mabibilis ang hahabol sa inyo.
Sa banta ng isa, 1,000'y tatakas, sa banta ng 5 tatakas ang lahat. Matutulad kayo sa tagdan ng bandila na doon naiwan sa tuktok ng burol. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Pinagpala po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Bilang paghahanda po sa ating pagkakaloob ngayong umaga, sabay-sabay po nating bigkasin ng ako'y isang katiwala. Ako'y isang katiwala, ready, begin. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat na nandito. Ang salibutan at sila nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatakilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Muli po, samahan niyo po ako sa pag-awit, awit sa manlilikha. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang bituin, tumatanglaw. Likha mo rin itong sikat ng araw, pag-ibig mo walang hangganan, mananatili man pagkailanman ang pagpapala mo ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Ihilangan po ang kongregasyon na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako.
Maraming pong salamat sa mga biyayang ito na nagmula po sa inyo. Nawa po ay magamit namin ito sa pagkapatuloy ng inyong gawain dito sa lupa. Dalangin din po namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa gawain ito. Kayo po sana ay mag-provide po sa kanila. At gabay din po ng banal na Espiritu sa aming tagapagsalita ngayong umaga ang aming kahilingan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang tanda ng paggalang sa pagbasa ng teksto ngayong umaga. Atin pong tuklatin ang ating mga Biblia sa atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Matatagpuan sa Juan chapter 8 verse 31 hanggang 37. Ako na lamang po ang mangunguna sa pagbasa at inyo pong sundan. Juan, Kapitulo 8, versikulo 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan niyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo." Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po makakaupo na at ating pong ihanda ang ating mga isip at puso sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Dadalhin po sa atin ni Pastor Willie. Muli po ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa biyaya muli ng Panginoon sa isa pang pagkakataon na ibinigay para makatayo sa inyong harapan para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Noong nakaraang February 13, 1565, dumating sa Cebu si Miguel Lopez de Legazpi. Makalipas ang isang buwan, noong April 27, 1565, naitatag na sa Cebu ang unang permanenteng pamayanan ng Kastila matapos ang labanan sa pagitan ni Naraha at Tupas. Dito opisyal na nagsimula ang formal at tuloy-tuloy na kolonisasyon o pagsakop ng Espanya sa ating bansa. Bagamat na unang dumating sa Pilipinas si Ferdinand Magellan noong March 16, 1521, pero hindi ito nagbunga ng agarang pananakop sapagkat siya ay namatay sa labanan sa Mactan na pinamumunuan noon ni Lapu-Lapu noong April 27, 1521. Kung kaya ang 1565 ang kinikilalang opisyal na simula ng kolonyal na pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Kaya mula 1565 hanggang 1898, halos 333 taon ang naging pamamahala at pananakop sa atin ng bansa ng Espanya. Noong mga panahon na yon, ang ating bansa na nasa ilalim ng pamumuno ng Espanya ay naging alipin at sunod-sunuran sa mga Espanyol. Pero kahit matagal na tayong malaya sa pananakop ng mga Kastila, aninag na aninag pa rin sa atin ang mga kultura
ng naging pananakop ng mga Espanyol. Marami tayong mga kahawig na wika o mga salita na mula sa Kastila. Malimit ay iba lamang ang spelling pero parehas ang tunog. Tulad ng salitang Diyos. Sa atin D-I-Y-O-S, sa kanila D-I-O-S. Iglesia, Santo, Cruz, Misa, Kumpisal, Pari, sa kanila Padre. Yung salitang Lunes, Martes, Merkules, Enero, Marso, Abril, Oras, Minuto, Segundo, Mesa, Silya, Kutsara, Tinidor, Plato, Bintana, Kusina, Sapatos, halos lahat na lang yata ng salita na mana natin sa Kastila. Salitang gobyerno, syudad, probinsya, eskwela, abogado, huwes, lahat ng ito ay galing sa wikang Kastila. Ganon din, marami sa atin aninag ang pangalan ng mga Kastila. Juan, Miguel, Enrique, Antonio, Crisanto. Sa mga babae, Maria, Teresa, Ana, Isabel, Carmen. Pati mga apelido, Fernandez, Morales, Garcia, Perez, Lopez, Gomez. So makikita natin, marami talagang naging epekto, marami ang nananatili yung kultura sa atin ng isang bansang sumakop. So bakit ang pinakamatinding pananakop na dinala sa atin ng mga Kastila ay ang relihiyon? Noong dumating sila sa ating bansa, meron silang dalawang dalang kapangyarihan. Dala nila ang espada at relihiyon. Pero kahit matagal na ang panahon na hindi na tayo alipin ng espada, nananatili pa rin tayong alipin ng relihiyon. Alipin pa rin tayo ng paniniwala at tradisyong dinala ng mga Kastila. Subalit ang nakalulungkot, ang maraming mga Pilipino ay hindi nalalaman na alipin pa rin tayo ng relihiyon. At kahit sabihin natin sa kanila, hindi sila basta-basta maniniwala, hindi nila tayo basta-basta pakikinggan. Bagkus ang marami ay magagalit sa atin at sasabihin nilang tayo ay naninira lamang. May ganitong pagkakatulad ang mentalidad ng mga tao sa tekstong ating pag-aaralan, kung saan ang mga Hudyong kausap ng Panginoong Kristo ay sinabihan niyang sila'y mga alipin. Pero sa halip na ito ay kanilang paniwalaan. Hindi nila ito tinanggap. Bagkus sa halip sila ay nagalit at natisod sa pagsasabi ng Panginoon ng katotohanan. Mga kapatid, mga kaibigan, ganito ang kalagayan ng maraming tao, lalo na sa atin sa Pilipinas. Dahil tayo ay bulag, o karamihan ng mga tao ay bulag at bingi sa katotohanan, hindi nila nakikita ang kanilang sarili na alipin ng kasalanan. Subalit salamat sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng ating kabulagan, at sa kabila ng ating kabingihan, kumilos ang Diyos sa atin sa kanyang kaparaanan. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay kanyang iminulat sa espiritual na katotohanan. Binuksan ang ating mga mata at binuksan ang ating mga tenga upang ating makita at mapakinggan ang katotohanan. At sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pinalaya tayo sa maling paniniwala at maling relihiyon. Nawa ngayong umagang ito, kung paano pinalaya ng Panginoon ang mga sumampalataya kay Jesucristo. Sa aming mga bisita, nawa makaranas ka ng pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo. Muli ko po kayong aaniyahan na buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Juan, Kabanatang 8, talatang 31 hanggang 37, John chapter 8, verse 31 to 37. Subalit bago muli nating buksan at basahin ang kanyang salita, tayo muna dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, ang kasalanan ang nagpabulag sa amin at nagpabingi sa amin. Dahil sa kasalanan, kami ay nalayo sa katotohanan. Dahil sa kasalanan, hindi namin nakikita, hindi namin maririnig ang katotohanan na kami ay alipin ng kasalanan. Kaya naman ngayong umagang ito, sa mga bisita namin kung meron man,
na wala pa kay Jesucristo, na hindi pa nakikita ang katotohanan, kasangkapanin po ninyo ang mga katotohanan ng kanilang mga pakinggan. At sa bawat isa ng mga mananampalataya dito, nawa makita namin ng isang katanda, ng isang tunay na mananampalataya. Ito ay ang pananatili sa iyong salita. Gabayan niyo po kami upang ngayong katotohanan ay manatili sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Muli po, aniya ko po kayo buksan in John chapter 8, verse 31 to 37, at babasahin ko muli po ito sa ang Biblia Tagalog Version. Verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Sa Kanya'y kanilang sinagot, kamay binhi ni Abraham, at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao, paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nakakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakilanman. Ang anak ang nananahan magpakilanman. Kung palalayain nga kayo ng anak, ay magiging tunay na laya. Talastas ko na kayo binini ni Abraham, gayumay pinagsikapan ninyong ako'y patayin, sapagat ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng 1, kabanatang 8, talatang 31 hanggang 37, naway pagpalain ng Panginoon ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sa konteksto po ng aklat ng Juan, partikular na nung panahon ang Panginoong Kristo ay nagsimulang magministeryo at mangaral ng salita ng Diyos, kapag ang Panginoong Yesus ay nagtuturo at nangangaral sa mga sinagoga, nagkakaroon po ito ng mixture na reaction. Mayroong magkahalong reaksyon. May mga tao na maniniwala at may mga tao na magagalit at matitisod. Ang teksto natin ngayong umaga ay bahagi po ng tagpo sa pagitan ng Panginoong Jesucristo at ng mga Hudyo na nasa templo sa huling araw ng pista ng tabernakulo. Sa teksto natin ito, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagtuturo at nangangaral, at dito ay makikita natin ang iba't ibang tugon na ipinakita ng mga nakikinig. Kung babalikan natin ang unang talata o yung mas naunang talata, yung verse 30, meron tayong makikita dito na pagkatapos ng Panginoong Yesus na mangaral, sa verse 30 ay marami ang mga sumampalataya sa Kanya. At pagdating naman natin sa verse 33, nung muling nagsalita ang Panginoong Kristo, ay meron namang mga nagalit o natisod sa Kanya. Subalit sa kabila ng mixture na audience at mixture na reaksyon, ang Panginoong Yesus ay hindi tumigil sa pagtuturo ng katotohanan dahil nalalaman ng Panginoong Yesus ang kanilang tunay na kalagayan. At ito isang magandang paalaala sa atin na mga nangangaral ng salita ng Diyos. Lagi nating tatandaan na we cannot expect na lahat ng tao kapag tayo ay nangangaral ay maniniwala sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng mga tao ay makikinig at magbibigay galang sa salita ng Diyos. May mga pagkakataon na kapag tayo nangaral sa isang pampublikong lugar, may mga gagalang sa katotohanan at mayroong mga babatikos sa katotohanan. At kahit na mayroong mga bumabatikos at mga hindi naniniwala, ang isang matapat na mangangaral ay dapat magpatuloy sa kanyang pangangaral. Ganito ang nakita natin sa Panginoong Jesucristo. May mga sumampalataya sa Kanya, pero mas marami ang mga nagalit at natisod sa Kanyang mga salita. Pero mula po sa katotohanan ng ating binasa, sa mga talatang ito, gusto kong kuhanin ng mensaheng ito, na sana'y ating makita, mapakinggan, at isabuhay
si Kristo ang katotohanan na magpapalaya sa mga alipin ng kasalanan. Ulitin ko po, si Kristo ang katotohanan na magpapalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Kung babasahin lamang natin ang talata na ito, na hindi natin masyadong pinapansin yung konteksto ng kabanata, medyo hindi natin basta-basta makikita yung tila medyo mahirap na ipaliwanag na talata. Kung ating babalikan po kasi in John chapter 8 verse 30, sabi po dito, samantalang sinalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsampalataya sa Kanya. Nung binabanggit ng Panginoon ang patungkol sa Kanyang muling pagbabalik, na Siya yung anak ng Diyos, may mga taong sumampalataya sa Kanya. Dahil kapag ating pong binalikan ang Kabanatang 8, mababasa natin doon na kahit sa kabila ng mga mabibigat na pagtuturo at pangangaral ng Panginoong Hesus sa Kanyang pagpapakilala bilang Mesiyas, meron pa ring mga sumampalataya. Bagamat mas marami ang tumanggi at natisod sa Kanya. Ang ibig sabihin, sa panahon na ito, lalo sa Kabanatang 8, ay merong magkahalong tugon ang mga tao. Merong magandang sinabi dito si Adam Clark, at ang sabi niya, ang parehong araw na nagpapatigas sa clay at tumutunaw sa wax. Ang ibig sabihin, yung parehas na araw ang nagpatigas, nagpatigas ng kalooban nila, pero ito rin ang nagpalambot ng puso ng ibang mga taong nakikinig sa Kanya. Ngayon, dahil bago pa lamang itong mga mananampalatayang ito na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kailangan munang masubok ang kanilang pananampalataya. Kaya ganito ang sinabi sa kanila ng Panginoon. Verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Subalit, nang marinig ito ng ibang mga Hudyo na nasa templo, sila ay naligalig, sila ay nangatwiran, at sila ay natisod sa Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, dalawang puntos po ang gusto kong ating pag-aralan. Una, ang totoong mananampalataya ay nananatili. Pangalawa, ang hindi totoong mananampalataya ay natitisod. Una, ang totoong mananampalataya ay nananatili. Dahil bago pa nga lang po sa pananampalataya, itong mga Hudyo na ito na nakinig sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan munang masubok ang kanilang pananampalataya. Kailangan munang mapatunayan kung sila'y tunay na mga alagad. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay sa kanila ng isang maliwanag na katotohanan, ng isang nakikitang tanda, ng isang totoong mananampalataya. At ano yon? Sabi ng verse 31, nananatili sa Kanyang salita. Ito yung isang katunayan ng isang tao ay tunay na mananampalataya. Nananatili sa Kanyang salita. At ito pong katotohanan ito na ang isang tunay na mananampalataya ay nananatili sa Kanyang salita ang nagpapatuloy na turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang John chapter 15 mula verse 1 to verse 10. Gusto kong basahin sa inyo kahit medyo mahaba yung talata for you to see kung paano tinitingnan ng Panginoong Hesus ang kahalagahan na manatili ka sa pananampalataya. John chapter 15 verses 1 to 10. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.
Verse 3, kayo'y malilinis na sa magitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino may hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga iahagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumaluwalhati ang aking Ama, at kayo'y magsisipagbunga ng marami, at gayon man kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Now, kung kayo po'y nakinig ng mabuti at sumunod sa aking pagbasa, very obvious yung salita na paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon. Ano po yung salita? Manatili. Manatili sa kanyang salita, manatili sa kanya, manatili sa kanyang pag-ibig. Ang ibig sabihin po nito, maliwanag na itinuturo ng Panginoong Jesucristo na ang pananatili sa kanya, ang pananatili sa kanyang salita, ang pananatili sa kanyang pag-ibig ay isa sa mga nakikita at pangunahing tanda ng isang totoong sumahampalataya. Ito isang magandang paalaala. Ito yung dapat na makita sa mga taong sila'y nagsasabi na sila ay mananampalataya. Sila ay dapat nananatili sa Panginoong Yesus. Sila ay dapat nananatili sa kanyang salita. At hindi lamang yan, binigyan ng paalaala sa aklat ng John chapter 15 na ang mga nananatili sa Panginoong Jesucristo ay nagbubunga. So hindi sapat na ipinahayag mo ng iyong bibig na ikaw ay mananampalataya. Dapat pala, yung pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay sinasamahan ng pananatili sa kanyang salita at pagbubunga ng kabanalan, ng pagbubunga ng pananampalataya. Ang ibig sabihin nito, isa sa dapat nating tingnan para ang isang tao ay kilalanin natin na talagang totoong mananampalataya, nagpapatuloy, nananatili kay Kristo, nananatili sa kanyang salita. Alam niyo mga kapatid, nasa panahon na tayo ngayon ng panahon na masyado nang mababaw ang pananaw at pagtuturo patungkol sa pananampalataya. Maraming mga tao ngayon ang nag-aakalang sila'y mananampalataya nang dahil lamang sa sila ay sumunod sa idiniktang panalangin. Nang dahil lamang sila'y lumaki sa isang relihiyon na merong pangalang Kristo. O dahil miyembro lamang sila ng isang iglesia na merong paniniwala patungkol kay Kristo. Kaya dahil nga sa panahon, nasa ganito tayong panahon, ang naging bunga nito ay maraming mga taong nag-aakala na sila ay Kristiyano kahit wala silang pananatili sa salita ng Diyos. Kahit wala silang nagiging bunga ng pananampalataya. Ang ating bansa ay tinatawag na the only Christian nation in Asia. Southeast Asia. Christian nation? Nananatili ba ang bansang Pilipinas sa salita ng Diyos? O nananatili sa tradisyong namana natin sa mga Kastila? Pero marami ang naniniwala na sila ay Kristiyano.
Kaya kapag nagpapabinyag ng bata, anong nakalagay? Happy Christening. Welcome to the Christian world. Kaya yung isang bata, pagmulat pa lamang ng kanyang kaisipan, patungkol sa relihiyon, ang akala niya Kristiyano na siya. Pero hindi pala ang pagiging Kristiyano ay sa bibig lamang o sa kultura lamang. Ang tunay na Kristiyano nananatili sa salita ng Diyos. Malimit din tayo ngayong nakakita ng mga nagpapahayag na sumampalataya, pero ang kanilang pananampalataya ay nakabase lamang sa pakinabang o dahil sa magandang iniaalok ng relihiyon. Iniaalok sa kanila ang langit, magandang kabuhayan, kagalingan ng karamdaman, o malusog na pangangatawan. Subalit walang tunay na pagtalikod sa mga maling gawain, walang pag-iwan sa kasalanan, walang pag-iwan sa mga maling tradisyon at maling paniniwala, at walang pagkauhaw sa salita ng Diyos. Sa verse 30, ang sabi ng talatang ito, marami sa mga Hudyo ang sumampalataya. At ito ay sa kabila ng mabigat na mensahe ng Panginoong Yesus. Sa kabila ito ng mabigat nakakaharaping mga pag-uusig. Mga kapatid, gusto ko liwanagin sa inyo na nung panahon na ito, ang pananampalataya kay Jesucristo ay hindi madaling bagay. Hindi ito katulad sa ating panahon. Gusto mong manampalataya kay Jesus at magbabautismo, o sige. Pero nung panahon ito, hindi ito ganun kadali. Dahil alam natin na marami sa mga Hudyo ang nagagalit sa Panginoong Jesucristo nang dahil sa kanyang mga pag-angkin, nang dahil sa kanyang mga pagtuturo. Kung kaya kapag ikaw ay nagpahayag na ikaw ay naniniwala kay Jesus, ikaw ay alagad ni Jesus, ikaw ay ma-identify na kasama ni Jesus, at kung ano ang ginagawa sa Panginoon ay gagawin sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga tagasunod. Kaya hindi madaling bagay nung panahon na yon ang sabihin mong ako'y sumasampalataya kay Jesus. Marami sa mga tao nung panahon na yon, kapag sinabing ako ay Kristiyano, handa ka nang mamatay alang-alang kay Kristo, alang-alang sa pananampalataya mo. Tatanungin ko po kayo, gaano kalalim ang pananampalataya mo kay Kristo? Hindi mo ba talaga itatatawa si Kristo kapag may mga taong umuusig sa iyo? Hindi mo ba itatatawa si Kristo kapag pinagbantaan ka ng mga magulang mo na itatakwil kita, kapag hindi mo inirikant o binawi ang pananampalataya mo? Hindi mo ba itatanggi si Kristo kapag pinagtatawanan ka na ng mga kaibigan mo o pinagtatawanan ka na sa trabaho mo? Paano kaya kapag tinutukan ka na ng baril at sinabi sa iyong itatawa mo si Kristo, mabubuhay ka? O kilala mo si Kristo, mamatay ka? Wala tayo sa ganitong panahon. Hindi tayo yung lugar na kung saan ang pag-uusig ay sobrang higpit. Kaya siguro kaya hindi ganong kalalim ang pananampalataya dahil walang matibay or masakit o mahirap na pagsubok. Itong binabasa natin ng mga sumampalataya kay Kristo ay mga taong handang ibigay ang buhay kay Jesus. Kaya tinatanong sila ng Panginoon, binibigyan sila ng Panginoon ng paalaala, kung kayo ay tunay na mananampalataya, kayo ay mananatili sa aking salita. Bakit? Kasi ang magiging kalakasan lamang nila ay ang salita ni Kristo, sapagkat sila'y daranas ng mga pagsubok at pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Kapag binasa na po natin ang Book of Acts, dito nyo makikita na yung mga alagad ng Panginoong Yesus ay nangalat sapagkat sila'y inusig sa Jerusalem. At kapag binasa natin ang kasaysayan, karamihan sa mga mananampalataya nung panahon na ito ay pinatay, tinanggalan ng yaman. Sila po ay na-exile. At ang mga alagad mismo, ang mga apostles mismo, ay namatay bilang mga martir sa pananampalataya.
Kaya ang sinabi ng verse 31, merong kondisyon para mapatunayan mo na ikaw ay talagang mananampalataya. Ano yung kondisyon na yon? Kung ikaw ay mananatili sa aking salita. Bakit ito sinabi sa kanila ng Panginoon? Ito'y dahil nalalaman ng Panginoon na daranas ang mga alagad ng mga pag-uusig, kung kaya ang kanyang paalala sa kanila, kung kayo'y tunay na mananampalataya, hindi nyo iiwanan ang aking salita. Mananatili kayo sa akin. Now, makikita rin natin dito na sinabi ng Panginoong Yesus, gusto ng Panginoong Yesus na subukin ang kanilang pananampalataya. Sabi niya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung hindi nyo ko iiwan, kung hindi nyo iiwan ang aking salita, kung handa nyong iwan ang inyong mga maling paniniwala, kung handa ninyong iwanan ang inyong maling relihiyon, kung handa nyong iwan ang mga mali nyong gawain, kung handa nyong kayong magdusa, kung handa kayong usigin, kung magkaganon, tunay nga kayong mga alagad ko, kung mananatili kayo sa aking mga salita. So, ang punto natin mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nasusubukan sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang salita. Ito ay isang katunayan ng totoong pananampalataya. Pero nais ko munang liwanagin sa inyo na ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng pananatili. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang pananatili sa pananampalataya ay bunga ng kaligtasan, hindi paraan ng kaligtasan. Huwag kayong magkakamali na isipin na ako ay nananatili sa kaligtasan kaya ako ay ligtas. Hindi po. Ikaw ay ligtas kaya dapat kang manatili sa iyong pananampalataya. Now, anong dahilan kaya? Bakit sila ay makakapanatili sa pananampalataya? Ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, kapag inyong nalaman ng katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Marami sa atin, memorize ang verse na ito. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pero ano kayang ibig sabihin nitong talatang ito? Bakit kaya ito sinabi ng Panginoong Yesus? Saan kaya sila pinalaya? Ang sabi ng ating konteksto, ng ating talata, sa pagkaalipin sa kasalanan. Tandaan natin, sa ating pagiging kabilang sa lahi ni Adan, isinilang tayong merong naman ng kasalanan. Kung kaya tayo ay nakagagawa ng kasalanan, dahil alipin tayo ng kasalanan. Ang pagiging alipin ng kasalanan ay pagiging sunod-sunuran sa amo. At ano yung amo natin? Kasalanan. Kaya hindi mapigilan ng isang tao na gumawa ng kasalanan. Bagamat hindi magkakasing lala ang kasalanang ginagawa ng mga tao. May mga tao pong iba't iba ang pagkiling sa kasalanan. Gayunpaman, lahat ng tao ay walang kakayanan na pigilan ang paggawa ng kasalanan. Dahil natural sa tao ang gumawa ng kasalanan. Gaya ng aso, natural sa aso ang tumahol. Gaya ng isda, natural sa isda ang lumangoy. Gaya ng ibon, natural sa ibon ang lumipad. Ang tao, natural sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Kaya kahit gusto mong bumait, hindi mo magawa. Kahit gusto mong tigilan, hindi mo matigil-tigilan. Kahit gusto mong mabago, hindi mo mabago. Bakit? Dahil alipin ka ng kasalanan. So, ang ibig sabihin, ito yon. Kung ikaw ay nananatili sa kasalanan at hindi mo mabago ang iyong kasalanan at hindi ka makapagpigil sa paggawa ng kasalanan, isang bagay ang sigurado, alipin ka ng kasalanan. At kapag alipin ka ng kasalanan, hindi ka mananampalataya kay Kristo. Bakit? Dahil ang sabi ng talata natin, kapag iyong nalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.
Subalit ano bang katotohanan ang tinutukoy dito ng Panginoong Yesus? Muli, sa Johannine letter, o pag sinabing Johannine letter, sa aklat ng Juan, kapag binabanggit dito ang salitang katotohanan, hindi po ito yung katotohanan versus kasinungalingan lang. Hindi ito yung truth versus error or truth versus false. Kundi, pag sinabing katotohanan, gaya ng John chapter 14 verse 6, na sinabi ng Panginoong Yesus, ako yung daan, ang katotohanan at ang buhay, ang malimit na kahulugan ng salitang katotohanan dito ay fulfillment or katuparan ng pangako ng pagdating ng Panginoong Yesus. Therefore, ang katotohanan na tinutukoy dito ay ang pagkapalaya sa taong alipin ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Yan ang mababasa nating maliwanag na sinabi ng Panginoon sa verse 36. Kung inyo makikita, pinagpugnay ng Panginoon, kapag inyong nalaman ng katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino yung katotohanan na yon? Sabi ng 36, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Kaya pwede nating isalin, kung palalayain kayo ng katotohanan, kung palalayain kayo ni Kristo, kayo'y tunay na magiging malaya. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang tunay na makapagpapalaya sa mga alipin ng kasalanan ay ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay walang iba kundi si Kristo. Meron ka bang kasalanang umaalipin sa iyo? Kaibigan, hindi mo yang kayang baguhin. Hindi mo kayang makalaya dyan. Ang tanging makapagpapalaya sa iyo sa kasalanan ay ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay walang iba kundi si Jesus. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayong umaga, gusto mo bang makalaya sa kasalanan? Ang sagot sa iyo ay ang katotohanan, si Jesus. At kapag pinalaya ka ng katotohanan, ikaw ay magiging tunay na malaya. Ngayon mga kapatid, dadako na tayo sa ating ikalawang puntos. At dito sa ikalawang puntos, ito yung medyo mahirap na ipaliwanag na talata. Ito yung medyo nakahati in terms of interpretation. Yung verse 33 to verse 37 at mga sumusunod na mga talata. At dito ko kukuhanin yung ating ikalawang punto. Ang hindi tunay na mananampalataya ay natitisod. Balikan natin yung verse 33. Sa kaniya ay kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao. Kung paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya. Talasas ko na kayo'y binhi ni Abraham. Verse 37, gayon may pinagsikapan ninyong ako'y patayin, sapagkat ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. Talon tayo ng verse 40. Datapot ngayon pinagsisikapan nyo akong patayin, na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. 43. Bakit hindi nyo napag-unawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa inyo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Verse 45. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinampalatayanan. Verse 46. Sino ang sa inyo'y makapagsusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi nyo ako sinampalatayanan? 47. Ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Now, ano ibig kong sabihin na medyo naghahati sa paliwanag? Kapag nagbasa tayo ng mga komentaryo, ganito pala, kapag binasa nyo lamang yung talata mismo, parang meron lamang isang interpretation. Na yung mga sumampalataya sa 30, 31 at saka 32, sila din yung na doon sa verse 33 downward.
Pero alam niyo po, marami mga scholars at mga theologian ang nakakati sa paliwanag sa mga talatang ito. Una, may mga naniniwala kasi na ang tinutukoy sa verse 31 na mga sumagot sa Panginoong Yesus ay yung mga sumampalataya na nagpakita lamang ng pansamantalang pananampalataya. Nagaya lamang sila ng mga tao na sumampalataya dahil nakakain ng tinapay at nabusog. Na mga taong sumampalataya lamang dahil nakakita ng himala. Kaya hindi pinaniwalaan ng Panginoon ang kanilang pananampalataya dahil nalalaman ng Panginoong Yesus ang laman ng kanilang puso. At napatunayan na sila ay hindi tunay na mananampalataya dahil nung ang Panginoong Yesus ay nangaral ng mabigat na pangangaral, gaya ng sinabi niya, ang sino mang kumain sa aking laman at uminom sa aking dugo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nung marinig ito ng mga Hudyo na nagpahayag nung una na mananampalataya dahil nakakain sila at nakakita ng himala, nung marinig nila ito, sila'y natisod. Sabi nila, napakabigat naman ng salitang ito. At simula noon, hindi na sila sumunod sa Panginoong Yesus. Now, ang ikalawang paliwanag naman ay ito. Merong mga naniniwala na ang kinakausap ng Panginoong Yesus, pagdating na ng sa verse 30 to 32, ay mga totoong mananampalataya. Pero ang sumagot sa verse 33 ay ibang grupo na. Ito yung mga kasama niyang nakikinig na mga Hudyo na hindi sumasampalataya. So, ibig sabihin, mayroong magkaibang pagtingin dito mga scholars. Ngayon, alin kaya dito ang aking nakita na mas papabor ako? Ang mas nakita ko, na maaaring mas maliwanag na paliwanag dito ay yung ikalawang pahayag. Na yung verse 30 to 32 ay mga totoong mananampalataya, pero yung pagdating ng verse 33, ang sumagot dito ay ibang grupo na o ibang mga tao na nakikinig sa Panginoong Hesus, hindi yung mismong sumampalataya. Ano yung mga reason ko? Magbibigay ko sa inyo ng apat na reason. Una, kailangan nating makita yung konteksto na hindi lamang yung mga sumampalatayang Hudyo ang kausap dito ng Panginoong Hesus. Tandaan nyo, sinabi ko sa inyo kanina, ang tagpong ito ay naganap sa templo kung saan ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa huling araw ng pesta ng tabernakulo. Maraming mga Hudyo ang nakikinig sa Kanya. Kapag binasa natin yung John chapter 8, verse 1 downward, makikita nyo dito na meron talagang mga kasamang mga Hudyong nakikinig na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus nung una pa man. Ibig sabihin, meron talagang hindi sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga itinuturo. Pero pagdating ng verse 28, 29, nung ang Panginoong Hesus ay patuloy na nangangaral sa Kanyang pagdating, habang binabanggit daw niya yung katotohanan ito, isiningit ni John na sa verse 30, may mga sumampalataya. Ang nakalagay doon sa King James Version ay, many believe Him. Not all, but many. Ibig sabihin, doon sa grupo, merong isang grupo na sumampalataya sa Kanya. Kaya naniniwala ako na yung 30, 31, 32 ay iisang grupo. Ito yung isang grupo na nakinig at sumampalataya sa Kanya na kinakausap ng Panginoon. Pero pagdating ng verse 33, yung salitang they o sila ay hindi na tumutukoy doon sa mga Hudyong sumasampalataya, kundi sa mga Hudyong una pa man ay hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi kapag binasa niyo yung English translation at saka yung Tagalog translation, parang automatically kasi na yun ang kahulugan. Ang kausap niya sa 31 at saka 32 ay mga mananampalataya. Pagdating ng 33, sila pa din yun na nagbago lamang ng paniniwala. But I believe, iba ang sumagot dito. Ano yung pangalawang dahilan ko? Ang kanilang paraan ng pagsagot sa Panginoong Hesus ay sagot na merong pagmamayabang. Ang sabi nila, si Abraham ang aming ama, hindi kami ni anak sa pakikiapid. May isang ama kami,
ang Diyos. Makikita nyo dito, ibang-iba na ito sapagkat wala na silang kapakumbabaan na gaya ng sinabi ng verse 30 na sila ay sumampalataya. Hindi yan bunga ng mga taong tunay na sumampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi yan bunga ng mga taong nanampalataya sa Panginoong Yesus dahil ang tunay na sumampalataya na sa Panginoong Yesus, nagpapakumbaba. Pangatlo, tingnan natin kung paano sila inilarawan ng Panginoong Yesus. Ang sabi, sila yung mga taong nagnanais na siya ay patayin. Sila yung grupo ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya. At yung ikaapat, ito yung mabigat na sinabi ng Panginoon na malimit ginagamit natin sa pag-iibanghelyo. Tinawag niya ang mga taong itong anak ng dyablo. Anak ni Satanas o anak ng kaaway. Kung kaya dahil dito, masabi natin na mas matibay na makita na nagsasalita dito at kinakausap ng Panginoong Yesus mula verse 33 to 47 ay yung mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. So parang ganito ang senaryo para lang makita ho ninyo. Parang katulad po nito, meron tayong kongregasyon na ganito, nagsasalita ang Panginoong Yesus, ipagpalagay na lamang natin ang Panginoon kinakausap ang grupo na ito dahil ito yung sumampalataya na nagsabing sila'y sumampalataya, sinasabi ng Panginoong Yesus, kung kayo ay tunay na nanampalataya sa akin, kayo'y mananatili sa akin. Kapag inyong nalaman ng katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Biglang sumagot ang grupo na to. At sila'y nagsisagot, kami anak ni Abraham. Now, ito ano pang ibig sabihin noon? Bakit kaya ganun na lamang ang naging reaksyon nila? Ano ba yung nag-trigger doon sa mga Hudyong hindi sumasampalataya para sila ay mangusap at sumagot sa Panginoon ng ganon? Sabi kasi sa kanila ng Panginoon, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ano bang ibig sabihin nun? Di ba parang ang dali lang namang intindihin? Kapag nalaman yung katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. Pero alam nyo ba, na sa pandinig ng mga Hudyong hindi sumasampalataya, mabigat ito. Meron itong malalim na dahilan. Meron itong malalim na kahulugan. Sinabi ng Panginoon sa kanila, kailangan nilang mapalaya. Ngayon, para sa mga Hudyo, bakit namin kailangang palayain? Malaya na kami. Ang pinapalaya lamang, alipin. Hindi naman kami alipin. Dahil para sa mga Hudyo, malaya kami. Kaya para sa kanila, mabigat yung sinasabi mong, palalayain mo kami. Saan mo kami palalayain? Malaya na kami. Kaya sinagot nila, kami ay binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa kami naging alipin ni namang tao. Paano mo sinasabing kayo'y magiging malaya? Now, ito po kailangan niyong maintindihan nito. Sa pagkakataong ito, naunawaan na po ng mga Hudyo na ito na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay espiritual na bagay. Dahil alam naman po ng mga Hudyo na sila po ay naging alipin na ng maraming bansa. Naging alipin sila ng mga taga-Ehipto, ng Assyria, Babylonia, ng Griego, ng Syrian, at nung panahon na yon, alipin mismo sila ng bansa ng Roma. So alam nila na tinutukoy dito ng Panginoon hindi yung physical na pagkaalipin kasi alipin talaga sila. Alam nila na ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay spiritual na pagkaalipin. Pero dahil ang alam nila ay anak sila ni Abraham, ang alam nila hindi sila naging alipin sa spirito. Ang alam nila kabilang sa lahi ni Abraham, malaya silang nakalalapit sa Diyos, malaya silang makapagluluwalhati sa Diyos. Sa verse 41, ang sabi niya dito, may laman po itong sinabi niya sa verse 41, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isa kaming ama, ang Diyos. Ang gusto nilang sabihin, hindi sila ay tunay na angkan ni Abraham dahil mula sila sa angkan ni Isaac. Hindi sila galing sa hindi sila galing kay Ismael, na anak ni Hagar, na bunga ng pakikiapid. Naalala niyo po ba yon sa Genesis? Ang dapat na anak lamang ni Abraham ay sino? Si Isaac. Pero nainip
si Sarah, kaya ibinigay ang kanyang katulong na si Hagar. At ano nangyari? Nagkaroon ng anak at sa kasaysayan, itong dalawang ito ngayon ang naglaging nag-aaway. Ang mga lahi ni Ishmael at mga lahi ni Isaac. Kaya para sa kanila, kami ay tunay na anak ng Diyos. Dahil kami galing sa angkan ni Abraham, hindi kami naging alipin. Kasi kami legitimate yung lahi namin, hindi kami anak sa labas. Hindi kami anak sa pakikiapid. Kaya para sa kanila, hindi sila alipin. Kaya makikita natin nung sinabi ng Panginoong Yesus, kapag nalaman nyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mabigat pa lang ibig sabihin nito sa original listener. Ngayon, para sa mga Hudyong ito, it's too much. Kalabisan na ito. Hindi namin kayang tanggapin ang mga panalitang ito. Hindi kami mga alipin, kami mga malalayang tao. Subalit gaya pa rin ng marami na hindi mananampalataya, kulang ang kanilang pagkaunawa. Ang tinutukoy kasi ng Panginoon dito ay ang pagiging alipin ng kasalanan. Sumagot ang Panginoong Yesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. Niliwanag ng Panginoong Yesus na ang kanyang tinutukoy dito ay pagkaalipin ng mga tao sa kasalanan. Na ang bawat taong gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Para sa Panginoong Yesus, mas matinding problema ang pagkaalipin sa kasalanan kaysa pagkaalipin ng isang bansa. Pagkaalipin sa isang bagay o sa isang imperyo. Bagay na hindi tinanggap ng mga Hudyo. Dahil ang alam nila, sila'y angkan ni Abraham. At dahil sila'y angkan ni Abraham, sila ang piniling lahi ng Diyos. At dahil sila ang piniling lahi ng Diyos, sila ay mayroong pabor sa Diyos. Alam niyo po ba na ganito ang kaisipan ng bayan ng Israel noon? Para bang ang tingin nila kami ang favorite ni God. Dahil kami yung paborito ng Diyos, dahil kami yung pinili ng Diyos, hindi na namin kailangan mapalaya dahil hindi kami naging alipin. Kaya kahit sinasabi na ng Panginoon na sila ay makasalanan, hindi nila ito tinatanggap. Alam niyo mga kapatid, ganito ang kalagayan ng mga tao ngayon. Walang pagkamalay na alipin pa rin sila ng kasalanan. At marahil dahil sa pagkakaroon nila ng relihiyon o sa kanilang paggawa ng mga relihiyosong bagay o sa kanilang paggawa ng mga mabuting bagay, ang inaakala nila ay hindi sila parurusahan ng Diyos. Totoo lang, bihirang-bihira namang tao ang aaminin siya'y papuntang impyerno. Sa movies lang natin napapakinggan yon. See you in hell. Pero in real life, wala namang ganyan. Na kapag namatay siya, tuwan-tuwa pa siyang, ako'y sa impyerno pupunta. Mga linya lang yan sa pelikula. Ang maraming tao, it's either hindi niya alam kung saan siya pupunta, o kapag namatay siya, sa langit siya pupunta. Tingnan, kapag nagpunta tayo ng sementeryo, ang nakalagay lagi dyan, rest in peace. Mayroon pa magsasabing pag namatay, sa muling nating pagkikita. Why? Because in their mind, ang taong namatay ay laging pupunta sa langit. Ang taong namatay ay muli kong makikita. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng namamatay ay nasa langit. Ang karamihan na namamatay ay nagdurusa sa walang hanggan. At ito ay dahil sa kasalanan. Pero dahil ang tao ay bulag nga sa katotohanan, bulag kay Jesucristo, bulag sa katotohanan ng Ebanghelyo, hindi ito alam ng mga tao. Hindi nila alam na kahit maliit o kakaunti ang tingin mo sa kasalanan mo, ang kasalanan ito'y sapat ng dahilan para kay parusahan ng Diyos sa impyerno. Dahil nakagawa ka ng kasalanan at naging alipin ka ng kasalanan, walang kayang magpalaya sa iyo sa pagkaalipin ng kasalanan maliban sa anak ng Diyos. Walang pwedeng makapagligtas sa iyo mula sa kapangyarihan ng kasalanan kundi sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Now, sinabi ng Panginoong Yesus, okay, sige,
Alastas ko, verse 37, na kayo'y mga binhiri ni Abraham. Pero gusto kong sabihin, sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi sila kayang palayain sa kasalanan ng kanilang pagiging anak ni Abraham. Gaya ng hindi ka kayang iligtas ng pagiging anak ng mananampalataya. Sa mga anak na nandito ngayon, mga kabataan na nandito ngayon, gusto kong ipaalala sa inyo, hindi kayo pupunta sa langit dahil lamang ang mga magulang nyo ay pupunta sa langit. Hindi ho lahi-lahi. O lahi namin papuntang langit, lahat ng kamag-anak ko pupunta sa langit. Hindi. Gaya ni Abraham, hindi lahat ng anak ni Abraham o lahat ng Israel ay tunay na Israel. Ang pananampalataya kay Kristo ay personal na paglapit kay Jesus. Personal na pag-amin sa iyong mga kasalanan at personal na pananampalataya kay Yesu Kristo. Pakinggan niyo ang sabi ng 36, kung palayain niya kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Pero ang ganitong mensahe ay nakakatisod sa mga hindi mananampalataya. Alam niyo ba kung bakit ang mga Hudyo ay talagang ayaw na ayaw sa mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo? Alam niyo ba kung bakit ang mga Hudyo ayaw na ayaw maniwala na si Jesus lamang ang paraan ng kaligtasan? Bakit? Dahil winawalang saysay ni Kristo ang kanilang relihiyon, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pagsisikap. Imagine niyo po ito, buong buhay ng mga Hudyo, tinuruan sila na sila ang piniling lahi. Tinuruan sila na sila ang tamang relihiyon. At tinuruan sila na sa kanilang pagsisikap na sundin ang batas ng Diyos, ito yung daan para sila'y tanggapin ng Diyos. Ibig sabihin, all their lives, ito yung kanilang alam. Then suddenly, darating ang isang Kristo na hindi naman galing sa isang mayamang pamilya, na hindi nag-aral sa isang mataas na paaralan ng Biblia, at magsasabing, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man na makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi ng mga Hudyo, ano ka, hello? Ikaw lang? Eto, kami yung lahi ni Abraham. Sinunod namin ang lahat ng batas, kaya ang mga Hudyong ito ay galit na galit kay Jesus. Dahil binabaliwala ni Jesus ang lahat ng kanilang pagsisikap. Nakakatisod po ito sa mga taong hindi sumasampalataya. Nakakatisod po ito sa mga taong tiwala ay nasa kanilang sarili. Pero ngayong umaga, sa aming mga bisita, kung matitisod ka sa katotohanan ng iyong napakinggan, na si Kristo lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan at makapagpapalaya sa iyo sa pagkaalipin sa kasalanan. Kung matitisod ka pa dito, gusto kong sabihin sa iyo, wala nang ibang makapagbabangon sa iyo sa pagkatisod sa katotohanan ito. Mananatili kang nakadapa hanggang sa ikaw ay maparusahan sa impyerno. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayong umaga, sa halip na katisuran mo ang katotohanan si Kristo lamang ang tanging paraan ng kaligtasan, ang hamon ko sa iyo, paniwalaan mo ito, sapagkat ito ay ang salita ng Diyos. Sa halip na maging katitisuran, ito'y maging pundasyon ng iyong katatagan. Si Kristo ang batong panulok. Si Kristo ang bato ng kaligtasan. Hindi siya dumating para ikaw ay tisurin ng katotohanan. Siya ay dumating para ikaw ay palayain sa kasalanan. Ang hamon ko sa iyo, kung dumating ka ngayon na alipin ng kasalanan, nawa umuwi ka ngayong pinalaya sa iyong kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, nakita namin ang dahilan kung bakit ang bayan ng Israel ay nagagalit sa Panginoong Jesucristo, lalo na nung sinabi niyang kapag inyong nalaman ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito'y sapagkat sila ay merong tiwala sa kanilang sarili, sa kanilang sariling relihiyon, paniniwala,
sa kanilang sariling kakayanan. Sila ay mayroong tiwala sa kanilang sarili para iligtas ang kanilang kaluluwa. Pero sinasabi ng Panginoon Kristo ang katotohanan. Siya ang katotohanan. Siya ang magpapalaya. Siya ang daan sa kaligtasan. Panginoon, sana sa amin na mga mananampalataya ngayong umaga, nakita namin ang katotohanan na ito, na ang tanging may kakayanang magpalaya sa amin mula sa kasalanan ay si Kristo. Ang tanging makapagpapalaya sa isang taong bilanggo ng kasalanan ay ang katotohanan si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Sa mga mananampalataya na nandito ngayong umaga, O Diyos, naway mahamon sila, hawak nila ang katotohanan, nasa kanilang banal na kasulatan, nasa kanilang puso't isipan ng katotohanan, nawawag namin itong itago. Ang katotohanan ay wag naming ilagay lamang sa aming sarili. Ang katotohanan ito ibahagi namin sa iba upang ang mga taong alipin ng kasalanan ay lumaya dahil kay Kristo. Ang aming mga asawa, mga anak, mga kaibigan, mga kamag-anak at mga katrabaho na alipin ng kasalanan ay mapalaya kapag kanilang narinig ang katotohanan. At kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon, na alipin pa ng kasalanan, hindi makalagwa sa pagkaalipin ng kasalanan, sa pagkahila ng kasalanan, nawa kanyang maintindihan ngayong araw na ito. Hindi niya ito kaya sa kanyang sarili, pero kaya siyang palayain ni Kristo, sapagkat si Kristo ang katotohanan, ang kaya magpalaya sa alipin ng kasalanan. O Diyos, sa inyong lahat ng kapurihan, sa inyo ang lahat ng pagkilala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Naanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Awitin po natin ang tugong awit. Himno ng Reformasyon. Ang kasulatan lamang tangi siyang aasahan, titiyak turon ng tao, sa Diyos lang ang totoo, sa pananalig lamang ng buti madaramdam.
Ngayon, sa Kanya na makapagpipigil sa inyo sa pagkatisod at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa umagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan at kapamalaan bago pa man ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Sa iyong kabutihan, purihin ka, O Diyos, ang ngalan mo, banal ay luwalhati. Panginoon, sinasamba ka namin, ngayon at kailanman, magpawalang hanggan. Sambahin ka sa iyong kagandahan, sambahin ka sa iyong Salamat Pastor sa mensahe ngayong umaga. Nawa ay napagpala po ang bawat isa. Bago ko po itala po ang ating gawain sa sunod ngayong linggo, meron po tayong Bible class. Mga official na member po, required po na umattend po tayo ngayong umaga. Ngayon po ang ating pong gawain sa ngayong linggo po, praying as one, Monday to Friday, 6:30. Saturday, contact po si Kuya Carlo. Then Saturday din, OFW, 8 a.m. CE virtual class, Tuesday, 7 to 8:30 p.m. Then prayer, day of prayer and fasting, tatlo po ito. 8 a.m. po magsisimula. 12 p.m. ito po yung engaging accountability. Then 3 p.m. and fasting and session. Then praying as one, Wednesday 7 to 7:15, online po ito. Hope meeting every other Thursday 7 to 8 p.m. Family live, ganun din po every other Friday din 6:30 to 7 p.m. Birayang as one, 7:15 p.m. Then jail ministry every other Saturday 2:30 p.m. SBC and Sambayan as schedule. Better Together, Partner and Prayer as schedule po. Yun po, meron po tayong Bible class. Then USB CCI, Book 4, meron pong later po, 1 p.m. Then BOT meeting, 10:30 a.m. po. Then meron po tayong Senior Fellowship, February 22, 2016 after Lord's Table. Yun lamang po at maraming salamat. Nanyayahan ko po muli ang bawat isa na magsitayo at pong awitin ng ating victory song, Lumakad sa Liwanag ng Pag-ibig. Lumakad sa liwanag